Brothers, welcome back sa ating motorcycle test ride review. For today's episode mga brothers, masasakyan na nga natin itong Daang Hari 186 ng Euro Motor. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheels, kung nais nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. Kung gusto nyo naman po suportahan ang ating Facebook page dahil diyan kayo nanonood, i-share nyo naman po ang ating episode. Kaya mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Ang motor na ito mga brothers on the wheel ay tinatawag nating Pantra o sa madaling salita, pantrabaho, pangnegosyo, utility motorcycle. Kaya itong motor na ito may option ka. Pwede mong gawing single o pwede mong lagyan ng sidecar o yung tinatawag nating tricycle. Sad to say mga brothers, hindi natin ito na test ride na merong sidecar. Na test ride lang natin ito nang nakasingle ang kanyang setup. So pag-usapan muna natin yung makina mga brothers. Meron nga itong single cylinder na 186.8cc, no? Single overhead cam na dalawa yung valves niya. Aba, maganda-gandang setup ng nito, makina nito, hindi siya push rod engine Tapos 5-speed ang kanyang cambio na merong manual transmission. It means mga brothers, naka-clutch ang motor na ito. Ganoon naman talaga pag mga Pantra bikes. Air-cooled pa siya mga brothers kasi mababa lang naman yung compression ratio niya o yung tinatawag na working temperature ng makina pagdating sa init na 9.2:1. Alright? So nung na-test ride ko nga ito mga brothers, napansin ko kagad na may kalakasan yung kanyang arangkada. I mean, mapipil mo talaga na nagmamaneho ka na isang Pantra bikes na around 175cc pataas. Kung lalagyan nyo ito ng mga habal-habal, sidecar o gagawin yung pampasada, sigurado hindi kayo mabibitin sa power nito. Kung sakaling gagamitin nyo sa mga papanik, sa mga matataas na biyahihan, tapos may mga karga kayo na mabibigat na bagay, I highly suggest na maglagay kayo ng mas mataas na sprocket ratio, no? O yung kombinasyon ng sprocket. Nang sa ganon, hindi mahirapan patong lalo si Daang Hari 186. Okay? So kung titignan natin yung kanyang body design mga brothers, ang una mo kagad mapapansin dito, medyo may hawig siya sa Kawasaki Barako 175, no? Obvious naman pagdating sa tangke, pati nga yung decal works dito, halos same pa rin na parang tribal style. Ang gusto ko rin dito, yung front fender niya, rust proof na rin. So hindi ito basta-basta kakalawangin. Dalawang pares na nga rin yung shock nito. So naka-setup na talaga siya para lagyan ng isang sidecar. Ngayon kung single setup mo lang siya gagamitin, tanggalin mo na yung isang pares para kahit papano, may laro naman yung rear suspension nito at hindi siya ganong katagtag. Isa pa na sa nagustuhan ko rito, yung ginawa nilang muffler, no, ng Euro Motor dito. Napaka sporty. Yung dating straight pipe siya and then may pagka-modern siya. Supposedly dapat ito chrome style to pero ginawa nilang flat finish na high temp. And then meron niyang muffler cover o muffler guard dito sa parte ng rider and then yung tip niya kulay silver na rin. And speaking of upuan, ang haba ng upuan nito mga brothers, tsaka napaka-comfort at hindi naman ganong kalaparan. Makipot lang siya. At I guess kung sa pampasada nyo to gagamitin, kahit mga tatlo sasakay dito kasama yung rider, sigurado magkakasya kayo. Tapos sinamahan pa nila yan ng rear carrier kung sakaling may mga dalahin kayo, no? Kung single setup, pwede nyo paglagyan ng mga box yan. At kung sa naka-sidecar naman siya, pwede pang angkasan yan. So napakasulit nitong Pantra bikes na to. In electronics mga brothers, mas masisiyahan pa kayo dito kay Daang Hari 186 dahil naka LED lights ang kanyang headlight mga brad. At meron na rin itong USB charging port. Kaya naman yung mga tricycle driver natin dito, syempre habang nakapila yan o nagbibiyahe, nagsi-cellphone din sila para sa mga communication and entertainment. Makakapag-charge na kayo. At newly designed na ang kanyang meter panel dito mga brothers na analog setup at meron din yung gear indicator which is importante para sa isang Pantra bikes, no? At dito sa likod mga brothers, naka-LED rin ang taillight nito. Kaya naman kitang-kita ka pa rin dito kahit daytime ang iyong biyahe. May fuel tank capacity nga ito mga brothers na 10.5 liters, no? At ang kanyang fuel consumption sigurado maglalaro ng around 35 to 40 kilometers
per liter since isa nga itong karburador na motorsiklo. Pero syempre hindi natin masasabi ang accurate reading nito dahil hindi pa nga natin ito na long ride. At syempre pa pagdating sa fuel consumption, magbe-base pa rin yan sa bigat, throttle hobby nyo at sa mga kondisyon ng kalsada na tatahakin nyo, no? In bike fitting naman mga brothers on the wheel, wala kang po problemahin sa motor na ito dahil very friendly lang ang kanyang seat height na tumataas lang ng 775mm. Ngayon, sa mga average Filipino rider na katulad ko na 5'3", 5'4", pataas, sigurado hindi kayo mahihirapang tindigan ang motor na ito. Siguro kung mga 5'2" pababa kayo, siguradong titingkayad na kayo dito. At syempre pa mga brothers, mataas din ang ground clearance nito na umaabot ng 130mm na saktong-sakto o tamang-tama para sa mga hams, lubak na meron tayo dito sa Pilipinas. Magaan lang din yung motorsiklo mga brothers dahil meron lang siyang dry weight na 120 kg. Siguro kung ipo-full tank natin ito at kasama ang kanyang engine oil, baka pumalo ito ng around 125 kg pagdating sa kanyang overall na bigat. Alright. At ang kanyang riding position mga brothers, upright naman ito. Syempre pa dahil isa itong business type na motorsiklo. So sa mga long ride, kahit palagyan nyo ito ng mga sidecar o habal-habal tapos maglo-long ride kayo, siguradong hindi kayo ganon mangangawit dito. Yun lang, syempre pag meron ng sidecar o habal-habal, may laban na yan, siguradong mabubugbog kayo talaga sa biyahe. So sanayan lang mga brad. Pero sa bike fitting dito, kasi standard ito na business type na motor, approve na approve. Dahil nga ito isang utility na motorsiklo, pagka ginamit nyo ito sa single setup o ibig sabihin wala siyang sidecar o tricycle, masisiyahan din kayong gamitin ito sa pang-araw-araw. Bakit kanyo? Kasi kahit sandali ko lang itong nasakyan dyan sa Content Moto event na ginawa ng Mitsukoshi, masasabi ko kagad na napakagaang ng motor na ito i-maneho, no? So madali nyo lang siyang iwas-iwas, isayaw-sayaw, madali nyo lang siyang iliko dahil sa kanyang gaang. At syempre siguro yung gulong na rin hindi naman ganon kakapalan. Turn radius nito mga brother, malaki-laki, so hindi kayo kakapusin kahit lagyan nyo pa ito ng sidecar, no? Stopping power niya, sakto lang naman, hindi naman siya ganong kalakasan since drum brake lang naman ang harapan nito at likurang preno, no? Kaya lagi nyo tatandaan, pagka umulan, pag nabasa yung preno nito, alalait lang tayo kasi naglalak po ang mga drum brake katulad din ng mga disc brake na preno. At syempre pa mga brothers, ang kanyang front suspension binubuo ng telescopic fork at dito naman sa likod, sabi ko nga, meron siyang dalawang pares na dual shock. So tatanggalin nyo talaga yung isa dyan para magkaroon siya ng play dito sa likod na suspension. At isa pa sa mga nagustuhan ko rito sa motor na ito, yung lakas talaga ng makina. Iba kasi may mga na maneho na rin akong 125 at 150cc na mga Fanta bikes at 175. Pero iba yung ginawa ritong setup ng Euromotor. And I think mas malakas ito sa mga 175 na nakagisnan natin na pushrod engine since naka-single overhead cam nga ito. At syempre, mas less yung vibration kumpara do sa mga pushrod engine. Yun yung mga nagustuhan kong katangian ng makina niya dito na ginawang upgrades ng Euromotor dito sa daang hari nila na 175. At ngayon mga brothers on the wheel, pag-usapan naman natin ang presyo dito since lagi akong pinagkakamala na isang dealer ng motorsiklo. Kaya sinasama natin yung presyo para syempre may idea na kayo. So may cash price nga pala ito si Euro daang hari 186 ng 69,900 pesos o sabihin na nating 70,000 pesos. And for the down payment, 5,000 po ang idadaw nyo dito kung gusto nyong kunin ng terms. And for the 3 years, meron po kayong babayaran na 3,350. As I remember, nasa 200 pesos ata ang rebate niya. Para sa mga iba pang detalye ng terms niya, pumunta po kayo sa malapit na Mitsukoshi dyan sa lugar nyo at inquire nyo na lang po para magkaroon kayo ng idea and also sa mga requirements na meron sila. Siguro basic lang naman yan so mga proof of billing, certificate of employment, barangay clearance, no, proof of income, tapos co-maker. So mabilis naman sila mag-release dyan as long na kompleto yung mga requirements nyo kasi within the day naman din ang CI nila. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong Euromotor daang hari 186
para dito sa ginawa nating initial impression ride. At ano-ano pa ba sa mga motor ng Mitsukoshi Motors Philippines ang gusto nyong pa-review? Pero nakapila sa atin ngayon mga brothers, yan nga yung MVP N502N and also yung bagong labas ng Benda, yung Napoleon 250 bobber type. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa panonood dito sa ating review. Until next time, ride safe po and cheers!